Hanggang sa natapos ang final battle ng basketball, alam nyo ba mga quiz na umiiyak pa rin ang mga Chinese sa Gilas? May nakita ako isang sports show na may live commentary ang pinagpiestaan ng Gilas at naghagis pa yung iba ng mga masasamang komento laban sa Gilas kasi ang Gilas daw halos puro mga African Americans. Sa katunayan, hindi nga daw locals ang nagbuhat sa Gilas kundi ang mga African Americans na nag-represent sa Pilipinas. Hindi pa rin makamubo ng host natin At mga quiz, recap natin ang napaka-exciting game ng Gilas at ang historic gold nila laban sa Jordan. Bago tayo magpatuloy, kung nais susuportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Kagabi bago nagsimula ang laban ng Jordan at Gilas, may nakita akong isang live show na binubuo ng mga sportscasters at tanging Gilas ang kanilang pinagpipiestahan. May isang analyst ang nagsabi na wala daw siyang pakialam kahit umabot pa ng 200 medals ang China, basta't ang importante raw sa lahat ay makuha nila ang final battle sa basketball. Kaso nga natalo sila at pinabayaan ng 18 points na kalamangan. Alam nyo ba mga quiz na hanggang ngayon sobrang frustrated ng mga Chinese? Kasabay ng live commentary na to, may isang nagkomento rin na pinatamaan ng Gilas sa social media. Ang sabi pa niya, bakit yung Team Philippines parang puro na African Americans? At sa katunayan daw, hindi locals ang bumubuhat sa atin, kundi pawang mga African Americans. Dahil dyan, pinagtutulungan ng mga kababayan natin, ang mga Chinese na nagkomento nito. Sa palagay ko nga, kulang na lang kuyugin nila tayo at babuyin lahat ng resulta. Pero pasensya na, hindi talaga nila napigilan noon si JB. Yung tungkol naman sa citizenship issue ng ilan nating Gilas players gaya ni Justin Brownlee, Chris Ross, CJ Perez, Ange Kwame at Jordan Clarkson. Sa totoo lang, hindi naman sila pwedeng isalang sa Asian Games na to kung wala silang dugong Pinoy. Kaya nga yung iba sa kanila nag-qualify sa PBA dahil meron silang Filipino blood by birth at yan din ang dahilan kaya tinanggap ng mga Chinese organizers ang players na to dahil nga may patak sila na dugong Pinoy. Sabihin na lang natin na oo, hindi sila pure. Pero importante may dugong Pinoy din sila. Nagkataon lang, mas pinili nang nilang i-represent ang ating bansa kaysa sa kanila. Kung ang pinupunto niya ay kaya nagiging magaling sila dahil sa pagiging African American. Totoo naman, athletic kasi ang mga lahi nila. At yun ang isa sa mga nakakapagpa-boost sa atin. Pero hindi naman yata tama sabihin na nanalo lang tayo dahil sa kanila. Kung tutusin, yung coach nga ng China hindi rin Chinese. Si Kyle Anderson nga nag-represent sa kanila, hindi nga Chinese. Anak nang, ito talaga mga Chinese iyak pa rin. Yung mga ganitong discussion ang nagpapatunay na may mga teams talagang hindi sportsman. May mga bansa din na sumusuporta sa China habang sinasabi nila ito, lalo na yung Iran na nagtatalak din sa social media kasi nga daw hindi dapat i-allow yung maraming naturalized players sa isang bansa. Dapat daw puro local ang palaruin para mas magiging exciting at makatotohanan ng laban. Hay, isa pa to, punta na nga lang tayo sa susunod na update natin. Recap tayo sa laban ng Gilas at Jordan. Napansin ko lang sa unang quarter nito si RHJ kabado sa laban. Para bang hindi siya handang-handa. Yung kasamahan niya, tuwang-tuwa naman nakatres, nagyayabang pa. As usual, Justin Brownlee, dominant pa rin. Grabe yung mga kamay ni JB. Nagbabaga agad ang aggressiveness niya kasama si Scottie at Ange Kwame. Kinagandahan pa dito, marami tayong attempts dahil magandang positioning natin sa ilalim. Kinakain natin ang rebounds mga quiz. Maganda din ang pasahan kaya laging napapa-time out ang Jordan. Sa ikalawang quarter naman, laging na-turnover si RHJ. At yung laro niya, hindi yung usual na lagi nating nakikita na malakobi kaya umabot sa halos 15 puntos ang kalamangan ng Gilas. Pero sa dulo ng second quarter, biglang uminit si RHJ at ang bilis nakahabol ng Jordan. Mukhang na-pressure na ng Gilas. Pagbalik sa court para sa ikatlong quarter, mas gumanda pang composure ng Gilas. Yung opensa nila under the basket, mas lalong tumibay. Yung mga tira natin sa dulo, pumapasok. This time, hindi tayo nagpabaya sa ating lead at lagi tayong panalo sa rebounds. Napansin ko lang na ang ganda ng adjustments ni CTC sa second half. Magaling ang penetration natin at maganda din ang balancing na opensa. Kudos tayo sa matibay na rebounds ni Ange Kwame at good offense ni JB at yung iba pa. Habang makikita mo dito si RHJ umiiyak sa gilid na parang frustrated siya dahil naging malamig ang kanyang pasok tapos wala pa siyang nakukuhang tulong mula sa mga kasamahan niya. Pero magaling din ang Jordan In fact, napapalaban din ang Gilas sa kanila. Ngayon na historic ang panalo natin, iyak pati ang China. Ito ang ganti natin sa lahat ng mga naglo-look down sa atin sa kasagsagan ng Asian Games. Congrats Gilas, Pilipinas!